Superradio DZWB Last Report! Labas muna tayo ng himpilan, may sunog sa barangay UP Campus sa Quezon City. Detalye ng balita mula kay Mau de la Cruz. Mau. Itinaas na sa ikalawang alarma sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay UP Campus sa Quezon City. Rumisponde na ang mga bombero upang apuluin ang apoy at maiwasan ang paglawak nito sa mga kalapit na bahay. Wala pang ulat sa sanhi ng sunog at kung may nasawian na sugatan sa insidente, patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Radyo DZWB, dapat totoo. Superradio DZWB Last Report! DZWB Executive Summary. Meantime po mga kapuso, may tatanggapin tayong flash report. Superradio DZWB Last Report! Si Christian Manyo, may report po, mayroong nagaganap na sunog sa Barangay Pansol sa Quezon City. Christian, pasok. Isang sunog ang sumiklab sa residential area sa bahagi ng Kaingin Road sa Barangay Pansol sa Quezon City. Pasado alas 10 ngayong linggo ng umaga. Sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection, ito ay tinaas sa unang alarma na ngayon ay dineklara na ring fire under control. Samantala, pasado alas 9 ng umaga, naapula o dineklara ng fire out ang sunog na sumiklab sa residential area sa bahagi naman ng Pook, Palaris sa Barangay UP Campus sa Diliman, Quezon City na umabot naman sa ikalawang alarma. Patuloy ang ginagawang mapping operation sa Bureau of Fire Protection at investigasyon sa sanhi ng apoy at talaga ng pinsala. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio. DZWB, dapat totoo. Superradio DZWB Last Report! Salamat Christian, ingat at ingat din po tayo mga kapuso sa sunog ha. Superradio DZWB Last Report! Superradio DZWB Bantay Lindol. Ang Kalatagan, Batangas niyanig po ng magnitude 4.2 na lindol ang ulat magmumula kay Luisito Santos. Louis. Niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang Kalatagan, Batangas ngayong 1:30 ng hapon. Ayon sa PHIVOLCS, natukoy ang sentro ng lindol sa layong 21 kilometro sa timog kanluran ng naturang bayan. Tektonikang original lindol at may ilalim na 108 kilometro. Naitala ang instrumental intensity 1 sa Mamburao Occidental Mindoro at Calapan City sa Oriental Mindoro. Sa kabila na to, sinabi naman ng PHIVOLCS na wala silang inaasahang pinsala o aftershock kasunod ng pagyanig. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Superradio DZWB Last Report! Superradio DZWB Bantay Lindol. Ma'am Ruby, teka lang, may papasok lang kaming flash report ha. Teka lang. Superradio DZWB Last Report! Yung grupong Manibel at mga kaalyadong transport group maglulunsad ng 2 araw na tigil pasa. Di pa tapos itong so, Huwebes at Biyernes o mga commuter, pakinggan nyo to. Mari Vargas. Higanda, ayaw man daw nila na magsagawa ng tigil pasada dahil sa halos wala na nga silang kinikita at marami sa kanila ay hindi na rin halos talaga pumapasada dulot ng mahal ng presyo ng produktong petrolyo. Magsasagawa pa rin ng tigil pasada at napilitan na silang magsagawa ng tigil pasada yan ay simula sa Huwebes at sa Biyernes, March 26 at 27 ayon kay Marvel Buena ng Manibela, dulot na rin ng pagiging bingi at insensitibo ng pamahalaan sa sitwasyon naman ng mga tsuper at iba pang nasa sektor ng transportasyon. Binigyan din ni Balbena dito sa sinasagawa nila ngayong pulong balitaan dito sa Nagtahan na marami sa mga kasamahan nila mula sa mga driver ng cargo truck, mga TNBS driver, maging sa mga motorcycle taxi drivers na halos wala nang naiuwi sa kanilang mga pamilya dulot nga ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. At ang masakit pa dito, ang kanilang himutok, hindi na lamang sila pinawian ng nauna ng idinabas na taas pasahe, may mga pasahero pa na di umano ay nagwa 1, 2, 3 kung kaya't malaking bagay ito na lalo pang nawawala sa kita ng mga tsuper. Sinabi pa ni Balbena na posible ring mapaaga pa itong inanunsyo nilang tigil pasada dahil baka Miyerkules pa lamang ay may mga kasama na sila na hindi na papasada. Yan ang bahagi na may promosyon na nakuha natin dito sa ating pulong balitaan ng grupong Manibela dito sa lungsod ng Maynila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat to. Superradio DZWB Last Report!
Oh, meron Eh, tayo. flash report. Flash report. DZWB Flash Report. 2 araw na welga at kilos protesta ay kinakasari ng Piston at iba pang kaalyadong grupo nitong Huwebes at Biyernes, March 26 at 27. Next week naman sila. Ito na yan. Thursday. Ngayon. Okay. Friday. Ngayon na yan. Alan Gatus. Iba pa yung grupo kay Manny Vargas. Iba pa. Naku, Ba't di lalong sila walang mag-usap-usap? Walang Sabay-sabay na. masasakyan. Oh. Alang Gatos, anong kasalanan namin sa iyo? Wala kayong kasalanan pero dahil sa talagang hindi na makayanan ng iba't ibang pampublikong transportasyon yung pagtataas ng petrolyo at sa pakiramdam nila walang ginagawa ang gobyerno. Ito, sa kalsada na sila magsasagawa ng welga at protestang bayan sa March 26 at 27. Ito ay sa Huwebes at Biyernes, nakaka-anunsyo lang dito sa Pulong Balitaan na isinasagawa ng Piston at iba't iba pa na mga kaalyado nilang grupo. Ito'y sa ilalim ng No to Oil Price Hike Coalition na binuo ng iba't ibang mga grupo sa panguna ng Piston, kasama ng iba pang UB Express, Motorcycle Taxi, TNBS, PUS, Tricycle at iba pa. Dahil na rin sa talagang walang kumpay na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang binabanggit ng Piston. Ito ay magiging malawakan at marami ang lalahok dahil maliban sa mga pampublikong transportasyon, isasama daw dito yung ilang mga motorista, mga commuter, mga consumer at iba pang mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang binabanggit nila ay dapat tugunan itong 6 na agenda na kailang inilatag, kabilang na dito yung pagtanggal sa VAT at excise tax sa produktong petrolyo. At kung yung March 26 ay puro protesta, March 27 naman ay magtitipon-tipon ng tanghali ang grupo sa Welcome Rotonda o Mabuhay Rotonda ng alas 12 ng tanghali at pagkatapos ay tutulak patungo naman ng Menjola. Ako sa Alang Gatos ng GMA sa Radyo DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Salamat, Alan Gatus. Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan sa aming pagbabalik dito. Super Radio DZWB Flash Report. Amihan, tapos na ayon sa Pag-asa. Publiko pinaghahanda na sa dry season. Report mula kay Glenn Huego. Glenn? Terminated na nga o tapos na ang Northeast Monsoon o yung amihan at inaasama magsisimula na anumang araw ngayong linggo ang tag-init o yung dry season. Sinabi ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na nagkaroon na ng pagbabago sa direksyon ng hangin dahil sa formation ng high pressure area sa Northwestern Pacific. Udyat ito na malapit na ang dry season. Gayunman, ayon sa Pag-asa, may ilang lugar pa rin sa Northern Luzon ang makararanas ng occasional na malamig na hangin. Dahil naman nga sa inaasang tag-init ay nananawagan ng Pag-asa sa publiko na gawin na ang mga nararapat na paghahanda. Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report.